Kumusta? Ngayon ay nandito tayo muli at nagsasama-sama sa pag-inom ng mainit at tsaa sa 20% ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. Samahan nyo kami sa pag-inom ng tsaang ito at syempre as promised, nagbabalik. Walang iba kung hindi si Ma'am Angie S. Pabalan. Thank you so much for inviting me again, And Dr. God Guy. is good. Nandito All the tayo. time. Amen. Inom tayo. Let us praise the Lord. Ayan. So, nung nakaraang Lunes, may minention, no? Hindi lamang schools, dalawa yung school ni Ma'am. Meron pa siyang buhay sa parokya. Tapos meron pa siyang tinatawag na programa na sabi mo, bago po yan. Pakiulit nyo nga po yung for the grandparents. Yun po yung tinatawag na CEGAP, C-E-G-A-P, meaning Catholic Elderly and Grandparents Association of the Philippines. Yan po. So, yan po ba ay nandun lang sa parokya ninyo? Hindi po, nilaunch na po ito all over the Philippines. Wow. Ayan. So, na-launch na pala talaga yan. Opo. So, kayo po ay part niyan. Opo, as Education Ministry Head, ako po yung bibigay ng formation kada po monthly. Yan, Wow. ganyan, monthly. Kahit papano, para meron po silang take home after our meeting. Yan. Tama, tama. Monthly. Marami na po bang members yan? Marami na rin po. Siguro meron na kaming mga 15 parishes. Wow, madami Ayan po. yan, ha? Opo. So, ang patron nyo ba ay si San Joaquin at si Santa Ana? That's right. Opo. So, ang highlight ho ba ng organization na yan or association ay yung parang July? Tama ba? July. July, ano? Opo. Kasi nagko-coincide nga dun sa inyong mga patron. Opo. So, kung 15 parishes, marami ba dyan nasa ang diocese? Diocese of Pasig? Opo, Diocese of Pasig nga po. Oh. Opo, kami, ang binabanggit ko po, Diocese of Pasig lang. Oh. Pero sa iba po, meron pa sa Bulacan, meron sa Novaliches, sa Bicol. Minsan nga po, nagmi-meet kami. Wow. All over the Philippines po. So, meron nangyari na ba yan na nationwide, Opo. nagsama-sama kayo? Opo. So, sigurado ang mga lolos and lolas natin magtatanong, saan ba nila mahahanap yan? So, they can go to their parishes also, no? And Opo. ask, inquire kung meron na kayong ganong klase ng association. Opo. So, sa education ministry ka pa rin pagdating dun sa area na yun, sa association nga po. na yun. Oo Hindi nga ka po. mabakbak sa edukasyon. Hindi. Yun nga po eh. Mukhang ngayon naman ang dapat kong tanungin, kung ang dami mo pong na-educate, Ma'am Angie, na mga estudyante Opo. at mga sa parishes, kumusta naman sa pamilya? Paano ba maging isang teacher sa loob ng iyong family? Ilan po ba ang naging bunga ninyong mag-asawa? Konti lang naman po. 7 lang naman po. Parang kompleto ha, kompleto yung ano natin ha, Opo. buong week. Buong week po. And nakakatuwa po talaga. Yung grace ni Lord, ano. Kasi po, 7 days in a week, right po. Ngayon po kasi si Brother Mon ay medyo, ano po, may karamdaman po. Severe gout. So, he is staying at home already. So mag-hello ka naman kay Brother Mon. Yeah, Siguradong hello. pinapanood ka niya. Bogi, kamusta na? I'm here. So Thank you wala for your prayers. Wala siya dito, but pwede bang ikaw na ang mag-age reveal kay Brother Mon? Si Brother Mon po ay 89 na po. Wow, let us praise the Lord. So mukhang na magaling ang computation natin, ano? 10 taon ang gap nila. Almost Amazed tayo kay Ma'am Angie dahil at 80, talaga naman very active. Pero si Brother Mon, talagang mas higit pang nakatatanda. Opo. Pero andyan pa din naman siya. No? Nag-serve din po siya bilang Knights of Columbus po. Ayan. So matagal-tagal din sigurong panahon yan na Opo. naging Knights of K of C na K of C. tinatawag, Opo. di ba? So naging katwang mo rin po ba siya sa school? Ay, opo. Como retired na nga po siya,
gustong-gusto niya, nandun siya sa loob ng school, kinakamusta niya yung mga bata, yung mga ganon. Inaalalayan niya paglabas, pagpasok, ganon. Pero nabanggit mo nga po na ngayon medyo kailangan siyang alagaan, ganun ba? Opo. So, you cannot be with him all the time kasi dalawa yung school na parut-parito ka, may engagement ka pa, nagbibigay ng mga talks and recollections. Apo. So, paano? Sinong naiiwan po sa kanya? Awa po ng Panginoon, yun nga pong 7 anak ko, they volunteered po na each day sila po yung mag-serve sa kanilang papa. Kumbaga, sila po yung caregiver. Wow. Sila po yung nagpapaligo, nagpapakain, nagbibihis, nagkukwento. Siyempre, kailangan may kwentuhan para po masaya naman sila, malibang. Opo. At meron siyang nahihilingan. Alam niyo po yung mister ko, yun, mahilig yung maglambing sa mga anak po eh. Ayun. Except for one daughter, nasa Canada po. Pero ang tumutulong po sa akin ngayon ay yung pamangkin ko po, yung nagda-drive sa akin. Yun. So, parang anak mo na rin yun, no? Ay, opo. Kasi taking good care of you eh. Pati po yung aking maintenance sa school, pinapunta ko muna po sa bahay. Si Ate Alina, hello. Maraming on the side eh, no? Kasi sila yung talagang ever supportive. Ay, na kung opo. hindi sa support staff natin, hindi naman magagampanan ang misyon na ipinagkatiwala ng Totoo Diyos. po yun. God has ways, no? God schedules everything talaga. Tapos kaya pala bagay na bagay ka pala sa Family and Life Ministry kasi pala 7 ang pinalaki niyong anak. No? Opo. So wala bang ano yan, walang selosan ang inyong mga anak? Ay pinalaki po namin sila na talagang equal po ang pagtingin namin sa kanila. Although may mga biroan, kasi yung isa kong anak, sinasabi niya, favorite ko daw siya yung lalaki. Yun. Pero we always see to it, fair treatment ang ginagawa po namin sa kanila. So sigurado ho, sa pagpapalaki nyo sa kanila, ito ang nagbigay buhay sa kanila. Kasi kung paano kayo nagtuturo ng mabuti di ba, sa mga hindi mo nga anak. So lalo't higit itong mga anak nyo po, talaga namang nasuportahan ninyo sa kanilang pagtanda. At ngayon naman, nakikita naman ang suporta nila sa inyo. So, ang learning ko dyan, dapat pala marami tayong anak, ano? Kasi para kompleto, no? Yung Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. So, in that case, hahaba ang buhay ninyo mag-asawa. Kasi di ba Praise talagang God. on a day-to-day basis, di ba? Iba talaga yung pagpapalakas no? ng inspirasyon ng mga mahal ninyo sa buhay. How right. about grandchildren? Marami na po ba kayong grandchildren? 12 na po ang grandchildren namin. Ayan. Yung isa po ay nag-start ng sakristan. Wow! Opo. Sabi nga yung father niya, sabi niya, Nay, ba't hindi ka na naglilingkod ngayon? Kasi po, lector commentator din po ako. Sabi nga, gusto ko isang beses mag-serve tayo. Sabi niya gano'n. Ikaw ang magle-lector, ako ay lay minister, tapos yung anak niya is a sacristan. So, kompletong package po. Oo nga po. Sabi ko, God will do that. Will schedule everything for us. Sabi ko sa niya, wait ka Pero lang. nakakatuwa talagang pamilya rin kayo na naglilingkod. Ay, opo. Pamilya rin kayo na nagmimisyon. Opo. So, abangan natin kung lahat masasaya no, ang kwento ni Ma'am Angie. So, tignan natin paano tayo pumasok ngayon sa mga mahal na araw natin. May crosses din ba na pinasan si Ma'am Angie Pabalan? Magbabalik po kami. Patuloy po natin pagnilayan itong ating serye on life-giving habits. At nagkataon po, isang academician ng ating kasama at talaga nagmi-mission din no, sa kanyang parokya at higit sa lahat sa pamilya. So, pag-aralan po natin at pagnilayan ng mga kataga ni Archbishop Fulton Sheen. Ang sabi po niya, never forget that there are only 2 philosophies to rule your life. The one of the cross, which starts with a fast
and ends with a feast. Okay. The other of Satan, which starts with a feast and ends with a headache. So, anin ho ba tayo dyan? So, bawat isa sa atin may pinapasa na krus. Totoo Pero po pag ang yan. inuna natin ay yung kabila, walang krus, ayaw ng krus, doon tayo sa kabila. So, ma'am, ikaw survivor. Kasi you've reached this age of 80, siguradong maraming process ang pinasan mo along the way. Would you like to share with us? Una sa lahat, hindi naman biro-biro po ang magpalaki at magpaaral ng 7 anak. Tama po ba? Tama po, at sabay-sabay. At sabay-sabay. At saka kailangan po akong kumilos dahil yun pong asawa ko ay pinag-resign ko po agad sa Philippine General Hospital. Sa UP din po siya nag-work. So, dahil nga hindi ko po kaya, nasunod-sunod po talaga ang mga bata. And then, at the same time, sabi ko, Lord, paano kaya namin palalakihin at paaaralin tong mga batang ito? To the extent na dumating yung isang pagkakataon po talaga na sa di inaasahan, talaga pong ang hirap balikan. Yun pong lupa at bahay namin, maiilit na po. Dahil sa hindi ako nakakabayad ng amortization. Sobra pong hirap talaga. Sabi ko, Lord, ginagawa ko naman lahat, halos hindi na ako natutulog. Lahat halos ng negosyo, ginawa na po namin ng asawa ko. Siya po ay talagang very supportive naman po sa akin. So, one time, kami po ay nag-Couples for Christ, di ba? Meron po doong life in the spirit na may ganon, di po ba? So, sabi nung mga nandun ng mga brothers and sisters, pray over ka daw so that the Spirit will come into you. And then, ganon. Ay talagang sabi ko, naku, umupo na tayo, hindi ako naniniwala dyan. Sabi ko po sa kanila pa. But then, you know what? God works talaga in mysterious ways talaga. After that, nung umupo ako, parang nakita ko yung cross talaga, sister. Ano ka ba? Hindi ka ba naniniwala na narito ako? 7 yung anak mo, nakakapag-aral. Samantalang ano pa yung hinahanap mo? Hindi ka nagugutom. Ang asawa mo, napakabait, napaka-supportive. Ano pa ba gusto mo? Pero ako kasi naghahanap pa ako kasi ang iniisip ko talaga ng sister, bakit ganon? Ang hirap pa rin. May mga utang pa rin ako. Pero kailangan harapin hindi po ba? So kailangan work talaga. Yung gabi, ginagawang araw. Ganun po ang isang magulang talaga na kailangan talagang makatapos silang lahat ng pag-aaral. And napakabait po talaga ng Panginoon. Sa tulong ng mga tao na hindi ko kilala, He sends people who will help us. Pinadalan po niya kami ng Bombay, nagpahiram po sa akin ang sinulatan niya isang cheque, hindi po niya ako kilala. Sinulatan niya yon ang pera pa ng halaga ng mga makina na pwede kong gamitin sa pagbili ng makina pa. Kasi po marunong ako sa di ba? Because I am a TLE major. So, ang nangyari po, pinabili niya akong makina. So, ang nangyari po, nagkaroon kami ng factory ng tahian. And I was also able to help so many people na employ namin doon. Na napakagaang sa kalooban. Kasi pag nakikita mo sila na merong food on the table also, parang masaya na rin kami ng asawa ko. And so, ayun, kahit anong hirap talaga, may mga dumadating talaga. Natutulong. Nakakatuwa po talaga. May dumating na galing sa Divisoria, nag-alok ng laruan. Sabi ko, wala akong pera, wala akong puhunan. Sabi niya, basta pumili ka lang dyan. Sabi niya ganon. And you know what? After 1 week, bumalik siya, isang truck ng mga laruan ang binigay niya at binagsak niya without knowing me at all.
Sabi ko, Lord, At walang puhunan. wala Walang po. puhunan. Trust Trust lang talaga. Yes po. Talagang napakabait ng Panginoon. Magbibigay siya ng paraan para malampasan mo lahat at tulungan ka para mapalaki ang anak mo sa magandang paraan. Talagang napakaganda ng mga experiences ko, sister. So, ang nakakatuwa po, no, meron kang pangangailangan, pero ang Diyos, hindi pera ang iaanggi sa'yo. Binigyan ka ng mga tao na magiging katwang at Totoo po. makakatulong. So, si Totoo Lord po hindi yun. pala dole out, ano? Totoo po yun. Tinulungan ka, so ibig sabihin, mag-e-exert ka rin ng effort Ay. na siyang ginawa mo rin naman, na napagulong mo, no? Yung mga hindi mo pinuhunanan, Opo. sila ang nagbigay ng puhunan. Opo. Pero they trusted you. Yes. Tinignan nila yung kakayahan nyo, kayong mag-asawa. Siguro po, nag-observe din yung Bombay. Tapos, hindi ko lang alam yung bigla nga dumating na galing Divisoria. Hindi ko kilala yon. And then also, may mga inchik pa na marami po talaga siyang pinadala si Lord. Kaya sabi ko, Lord, you are so good. Paano hindi ako maglilingkod? And then, naglingkod na nga po ako, lector commentator. But then one time, meron pa po akong isang experience na very excited ako kasi nakabili ako ng isang kotse na brand new kasi first time ko magkaroon nun. So sa pag-iingat ko, tingin ako ng tingin na baka mabunggo. So nung bumaba akong ganon, I didn't notice na yung palang babagsakan kong ganon, hindi po ba sa bangketa? Usually it's May step. may step. Yun po pala, unfinished. So it was a deep hole. And so when I placed my left foot, napakalalim, na off balance po ako talaga. And then, instead of banging my head doon sa concrete fence, ginanong ko yung katawan ko. But unfortunately, kumayod po yung likod ko sa pavement. Okay, so ganun po yung nangyari. Hindi ako nakalakad for almost 2 months. Ang asawa ko lang po ang talagang Siya ang naging, matyagang nag-nurse paa mo, po sa naging akin. kamay mo. Lahat po, sabi ko nga, talaga palang napakahalaga ng mapapakasawa mo ay talagang mabait at tutulungan ka. And God gave me Philemon. Ako, mag-hello ka sa iyong very loving husband. Opo. So may stage pa lang gano'n, no, na siya ang nag-alaga sa'yo. Excruciating pain. I cannot move my body even 1 inch. I cannot move this. So, Talagang Ma'am sabi Angie, ko, Lord, sabi ko, hahayaan mo na ba akong ganito na lang? Sabi ko sa kanya, marami pa ako ibibigay sa iyo, marami pa ako itutulong sa mga tao. Kaya sabi ko sa kanya, Lord, bigyan mo pa ako ng isang chance, sabi ko sa kanya. Okay, abangan nga natin. Humihingi siya ng isa pang chance. Bibigyan pa kaya siya ng Panginoon ng second chance? Pero alam niyo, with that note, kasi umiiyak na si Ma'am Angie, nakakaiyak ang kanyang mga sharing on her crosses in life. Pero gusto ko nga biruin, nung araw pa pala, meron ng unfinished project. Kaya ka na-aksidente dahil hindi pa pala tapos yung payment. Pero abangan ninyo, magbabalik tayo. Abangan ng kasunod. Nandito po tayo, no, sa ating binubuong serye, Life-Giving Habits, especially for seniors, at nakapaloob nga sa Lenten season. Kaya kanina lang, di ba, with tears in her eyes, talaga namang na-move tayo dahil ang isang Ma'am Angie Pabalan, meron palang mga pinagdaan ng crosses sa buhay. Tapos very relatable, ano, kasi buhay pamilya. Talaga pala mayaman, mahirap,
talagang bibit-bitin mo yung cross eh. Totoo po yun. Not in the negative sense, but you Yes. just have to carry it yourself. That's right. Kasi part of life yun, no? Na lalaki ang mga anak, lalo't kung sabay-sabay, talagang mauubos ang resources eh, di ba? Pero, ang sinabi naman, pasanin mo lang ang iyong krus and follow me. Deny yourself, carry your cross, and follow me. At yan nga mismo ang ginawa ni Ma'am Angie. She denied herself, sumama siya kung saan siya gusto dalhin ng ating Panginoon. At ngayon naman, talagang number one sa buhay niya at ng kanyang pamilya, ng kanyang komunidad, ng kanyang mga schools, ang ating Panginoon. So, with all that crosses, it seems you really survived. Kasi ngayon, tignan nyo naman, di ba? Talagang maayos na maayos at blooming pa si Ma'am Angie. Walang makakaisip na halos hindi ka na makakalakad muli. Pero eto, nakakalakad ka at ikaw naman ngayon ang nangangalaga sa iyong husband. So ngayong mga Lenten season na ganito, sa pamilya ninyo, meron ba kayong tradisyon na non-negotiable? Kailangan ngayong Semana Santa, tayong pamilya, ito ang gampanan. May ganun po Opo. ba? Pag po Semana Santa, kasi po may kanya-kanya ng pamilya. Okay po. Pero I always see to it, I remind them that they should go to Mass talaga. They should read the Passion of Christ, ganon. And then they should pray talaga and confess their sins. Ayan. Kailangan po talaga magkukumpisal sila. So Ma'am Angie, kahit malalaki na sila, talagang yung pagpapakumpisal, ikaw pa rin talaga ang nagre-remind. Ay, kailangan po yun eh. Kailangan po talaga yun bilang isang ina. Ang paglilingkod po ng isang ina ay walang katapusan, hindi po ba? Tapos po, ayun nga, nung bumalik tayo dun sa meron po akong bukol dito. Pero yung bukol pong yan, sabi ko nga, ito yung naging tanda ng pagmamahal ng Panginoon sa akin. Wow. Na hindi ko malilimut-limutan. Kasi sa kanyang kabutihan, talagang na-feel ko na talagang gusto pa niya na ako'y maglingkod sa aking pamilya at sa pamayanan. Iyon po. So Ma'am Angie, bukol. Opo, meron po ako Di ba sa dapat naiinis ka kasi may bukol? Nakakapangit sa atin yun. Sa Pero sa iyo, it's a constant reminder That's of the right. healing love of God. That's right. No? Kaya pala yung mga process natin, minsan talagang nandyan no? Hindi aalisin ng Diyos. It's a constant reminder na ang Diyos nagmamahal sa iyo at dinidinig niya yung bawat panalangin natin. And He sends people who will help me out of my problem. Before He sent somebody na hinilot po ako eh. Talagang wala daw diferensya. What do you call this? X-ray namin. Wala naman daw po eh. Kaso bakit hindi ako makalakad? Yun ang big question. Tapos po nung hinilot nung pinadala sa akin na tao, agad-agad po I was able to walk. Yan. Praise God. Talagang God sends people who will help us talaga. Hindi ko nga siya kilala. Taku, talagang mga strangers, no? Ang pinapadala ng Diyos sa inyo, maybe because para walang attachment, Palagay na ko pinakita talaga ng Diyos na kahit hindi mo kakilala, they can be generous to you. They can That's be right. charitable to That's you. right. No? So we can also be charitable to other people even if we don't know them, right? Ayun po yes. yung lesson doon. Tama, no? tama. Once a person needs our help, it doesn't matter if you know them, di ba? But the most important thing is they need help, so we must also help them. So kahit na random lang, yung simpleng may kailangan, hindi naman kailangan kilala kita, kaya bibigyan kita. So kahit hindi pala kakilala, Opo. basta hiningian ka ng tulong, at least be open to that. That's right. Ayan. Kasi God will not send people to us kung hindi talaga sila nangangailangan. I believe in that. Basta ingat lang, lolos and lolas, yung bawal ma-scam.
Ay, opo. Bawal mabudol. Although another issue naman yan, di ba? Opo. Pero itong panahon talaga ng Lent, hinihiling naman ng Diyos talaga sa atin na maging generous tayo sa isa't isa, That's right. tapos ma-practice natin yung mga acts of charity natin towards right. other people. So, any parting words for our lolos and lolas? Ayan. Mga lolos and lolas, we can do more for the younger generation. Let us show our love for them, no? And also, makita nila kung ano yung mga best practices natin at saka yung faith na pinanghahawakan natin. Kailangan i-hand down natin ito sa kanila. Kasi napakahalaga po nito eh. Ang mga bata ngayon, sobrang busy na sa kanilang mga gadgets and everything. They forget not to pray, di ba? Hindi na katulad dati na every 6 o'clock we have to pray the Angelus, right? Ngayon po, ang mga bata busy na ang dadahilan may assignment. So, mga mothers and fathers naman, let's not be very busy with earning a living. Let's give also a chance, no, to be with our children kasi po napakahalaga ng oras, no? That's the best that you can give, best gift that you can give to your children. Kasi po iba po yung nararamdaman nila, yung haplos, yung yakap, yung pag-aalala mo, kumain ka na ba? How are you? How do you feel today? Something like that. Sila po kahit malalaki na, matatanda na sila, I always call on my daughters and tsaka po yung nasa Canada. Almost every day tumatawag po yun. Kaya hindi na rin namin nami-miss. We have a group call, ganon. Wow. Tapos po talagang need pa rin po tayo talaga ng ating mga anak. Kailangan po yung presence natin nandiyan. Although paminsan-minsan nakakaranas tayo ng hindi maganda, di ba, hindi magandang mga salita, forget about the pain. Offer it to the Lord, your suffering. At yan po ay magiging napaka-laking sa puso natin, lalong napakaganda po at napakasaya na tayo'y naririto pa at nakakapaglingkod pa po tayo sa ating pamilya. Amen. Talaga naman, these are words of wisdom, of love and care from an 80-year-old woman. No, na yung karanasan niya ay binitbit niya na talaga. May sinabi ka na minsan kahit makarinig tayo ng masasakit na salita, that is very painful, di ba? Yung salita, mas masakit, no? Parang minsan kuruting ka na, pero yung salita kasi maiiwan. And yet, napakaganda ng reminder niyo po, forgive. Let go of it. Let's try to understand them because iba po yung pinagdadaanan nila kaysa pinagdadaanan natin nung araw. Tama. Ngayon po kasi mas mahirap mabuhay. Unlike before, life has been very simple. Hindi na nating kailangan tong mga gadgets na mamahalin, di ba, sister? Yes. Hindi na po tayo kailangan bumili ng mga mamahaling mga appliances. Simple lang po, may lutuan lang tayo, di ba? May radyo, di ba? Okay na yun. Ngayon, naglalakihan ng mga television, mga gadgets na ay, gabi. But nothing can replace time. That's right. So let us give it as a gift. Kaya find time to be in church. Yun ang reminder sa atin this Lenten season. So sundan ho natin ang mga susunod na kabanata next Monday at magpapatuloy tayo sa life-giving habits this Lent, especially for seniors. So ang ating closing prayer will be led to us by Ma'am Angie. A Lenten prayer comes in the form of crosses. Look with favor, Lord, on your household. Grant that, though our flesh be humbled by abstinence from food, our souls, hungering after you, may be resplendent in your sight. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So thank you very much, Ma'am Angie S. Pabalan. So makapagdudugtong ka ng buhay, hindi lang life-giving habits. So magkikita tayo ulit next Monday. Bye-bye! My pleasure.